Hello, magandang araw mga kababayan. So, marami nagre-request, marami nagsasabi dito sa channel na to, no? I do believe mga nakailang naka-request na rin sa akin. Kaya lang medyo busy ako sa ibang content. Sino ba nag-request sa akin nito? Yung mga nagko-comment, pati mga nag-PPM. Itong channel na to, ito kay si Just Clint. Meron siyang 167k subscribers. Pero impressive yung views niya, no? 100% nanonood sa kanya. Kasi meron pa siyang mga meron, just imagine mga kababayan ko kung gaano ka-impressive tong channel na to. 167,000 yung subscribers niya. Pero ang views niya umaabot ng 240 average. 400,000 pa nga 1.8 million. 'Di ba? Well, may mga mabababa siyang views. Pero pag yung mga exploration niya, talagang pinapanood ng tao. So may napili akong video dito yung 1.8 million views. Ang title ay Most Haunted Abandoned Ghost Ship. I believe sa Thailand to At saka wait lang. Balik ulit natin. Ang maganda dito sa channel niya, hindi mahahaba ang videos. Mga 10 minutes, nag-average ng 10 minutes hanggang 15 minutes yung videos niya. May 8 minutes pa nga Yung hindi talaga siya boring panoorin. Parang nakakompress na. Actually gusto ko niyan Kaya lang syempre 'di ba pag nag-premiere ako, mas magandang mahaba para mahabang oras kayo magcha-chat diyan sa baba. Anyway, mga kababayan ko, ito na yung video. Umpisa na natin reaction. Most abandoned ghost ship daw. This is the most haunted abandoned ghost ship dito sa Thailand. Ang laki Ang Galaxy Cruise Ship. Parang parang tutumba siya Taong 1998 nang binili ang barko para gawing hotel ng isang malaking resort sa isla. Pero ayon sa mga lokal dito, pinasara ang barko dahil ang lokasyon kung saan ito inilagay ay sagradong lugar na dating maraming puno ng balete. Maraming buhay daw ang kinuha ng barko dahil sa aksidente. Kabilang na ang ilang tao na bigla na lang tumalon sa pinakamataas na bahagi ng barko na walang rason. At na hindi namatay yung mga tao dahil lumubog yung barko. So, ibig sabihin, may mga tumatalon lang. Wait lang Itong barko na to, hindi naman talaga siya binili as barko na yung barko. Yung lumulutang sa dagat. Wala pala ako ilaw, sorry. Yung lumulutang sa dagat, tama. Binili lang to para maging hotel. Dekada na ang nakalipas simula ng inabando na ito, lumaganap na ang kwento-kwento tungkol sa mga elemento at espiritu na naninirahan sa barko. Hirap niya, kailangan i-balance mo yung barko Kasi baka mamaya pag gumanon, lahat ng tao doon sa loob, din. Para makarating sa lokasyon Ano nakalagay doon sa na naninirahan sa barko. The sole purpose of this video is for documentation and exploration purpose only. Not to promote illegal activity. The publisher and author are not responsible for any harm or legal consequences from your own exploration. Treat this location with respect and refrain from causing any damage or vandalism. Para makarating sa lokasyon, kinailangan namin bumiyahe na 5 oras galing Bangkok papunta sa pinakadulong probinsya sa silangang bahagi ng Thailand. So guys, nandito na ngayon tayo dito sa Trat, ang huling probinsya dito sa timog silangan ng Thailand. Dito may nakausap kaming lokal at ayon sa kanya, mahina na ang pundasyon ng barko at maraming nagpaparamdam sa mga saradong kwarto, lalo na sa gabi. Katabi na nito ang karatig bansa na Cambodia at kailangan pa ulit bumiyahe ng 45 minutes sa jeep papunta sa pier. Dito kailangan namin sumakay ng Roro papunta naman sa isla ng Ko Chang. May jeep doon,
Pagbaba namin, ang dami agad problema. Ayaw kami ihatid ng mga driver doon. Kaya nagrenta pa kami ng motor papunta sa kabilang dulo ng isla. Pero pagdating namin doon, ito ang nadatnan. Baliktad ano. Nabook ata naming hotel. Sira na. Yung hotel pala na binook namin sa app ay abandonado na rin. Ano yan? Kaya minabuti na naming umalis baka may mangyari pang hindi kaaya-aya. Nagpahinga lang kami ng konti at bumiyahe na ulit papunta sa lokasyon ng barko. Nang malapit na kami, ito ang mga nakita namin. Isang abandonadong kubo at tuyot na ilog na animoy sinumpa Pag nakakita ng abandonado, sabog agad ang laway nila Kuya Red eh, no? ng kung anong elemento. At nang marating namin ang lokasyon, ito ang bumungad sa amin. Isang napakalaking barko. Takot eh, no? Diyan na guys, papasukin na natin yung ghost ship dito sa Thailand. Tara. Dito pa lang sa labas, ramdam mo na ang kilabot at lungkot ng lugar at parang may nakatingin sa'yo habang papasok ng barko. As in, wait. As in, walang tao sa paligid na nakatira. Pasok mo, makikita mo na agad meron ditong altar. Meron kami nakitang pinto sa tabi ng altar, kaya tiningnan namin kung anong meron sa loob. Ito ata isa sa mga control room nila. Mga switch ng iba't ibang kwarto at meron pa kami Actually, ito mga kababayan ko, no, ma-interrupt ko lang. Kung gusto nyo mapanood ng buo to video na to sa channel ni Just Clean kayo manood. Malamang may mabubwisit sa akin, pause ako ng pause. Kasi reaction video ko po kasi ito. Baka nakakalimutan nyo. Mga kababayan ko, yung content nila, it's not about ghost hunting naman talaga. Diba? Ito yung tinatawag na urban exploration. Na tayo lahat, hindi naman tayo nanonood dito dahil gusto natin may makitang multo. Yung halimbawa, kung may magpakita man multo dito sa lugar na pinuntahan niya, cherry on top na lang yon, bonus na lang yon mga kababayan ko. Pero ang main goal kaya natin pinapanood dahil curious tayo doon sa lugar. 'Di ba? Kaya ini-encourage ko yung ibang ghost hunter, instead na mameke kayo. Instead na mameke kayo, mag-urban exploration na lang kayo. Ngayon, kung may multo kayo makikita doon sa lugar, bonus na lang 'yon, 'di ba? Huwag niyo nang pekein ng pekein. Kaya lang ang problem kasi sa mga ghost hunters na fake, paulit-ulit yung location nyo. 'Di ba? Minsan kasi kailangan nyo rin mamuhunan ng pera para mapuntahan yung lugar na hindi pa nakikita ng kahit na sino. 'Di ba? Kailangan nyo po. Ang problem kasi, ang nagiging puhunan nyo na lang kasi panloloko yung mga fake ghost hunters. Kaya madali kasi ang pera dun eh. 'Di ba? May magpanggap lang na multo sa inyo tapos videohan nyo, 'di ba? Okay na. Ito kasing yung mga YouTuber na kagaya ni Just Clean, no? Talagang pumupunta doon sa mga lugar. Urban exploration tayo. Kung may makita, edi may makita. Kung wala, edi wala. Pero at least nag-enjoy tayo. Nakikita na, kahit bibigyan ko din naman ng si Master Gala, no? Bibigyan ko din naman ng papuri. Ganito din naman ang ginagawa ni Master Gala. 'Di ba? Yung kahit pa iba-ibang sementeryo, pa iba-ibang lugar, 'di ba? Mako-curious kasi tayo dun sa lugar. Oy, ano kaya itsura nun, 'di ba? Tapos parang mysterious naman 'yun. Yun ang nagbibigay sa atin ng interest para mapanood yung video. Hindi yung dahil may makikitang multo o wala. may nakitang manibela dito. Ito ata yung manibela ng cruise ship. Wala. Dito pa guys. Hindi, mukhang pan-display lang yan. Chinek din namin ang katabing kwarto. Dito pero. Oh wow. Diyan yung mga host. Dito merong mga hose at gauge tapos may mga nakasulat na Thai pero di na namin mabasa. Yung mga lumang foam nila na ginagamit. Nilalagay siguro dyan yung LPG sa kusina. Andito din ang staff elevator nila. Sa bungad pa lang halatang mamahalin talaga. Yung papunta sa... Sayang Chinek yung... namin kung anong meron sa baba at nagulat kami sa mga nakita namin. Grabe to, daming TV. Kagi kung sa atin to, ninakaw na to lahat. Mga lumang telebisyon at appliances na nakatambak. Bumaba pa kami para i-check ang basement pero pagdating namin doon, ito ang tumambad sa amin. Mga paniki. Pinamugaran na ito ng mga paniki. Kaya bumalik kami agad sa taas dahil hindi namin alam kung normal na paniki lang ang mga ito o may halo ng elemento.
Aswang. May nakita kaming terasa na parang maliit na viewing deck nila. Ang dami ng kalawang. Kita din dito na kinakalawang at natatanggal na ang pintura ng barko. Ito yung maganda. Maganda kasi sa content niya, no? Mabilisan. 'Di ba? Pero mabilisan man yung video niya, pero naihahatid niya yung ano, yung story ng maayos at satisfying yung nakikita. Nasana namin ang mga cabin nang bigla na lang Nagsasalita. akala ko guni-guni ko lang ang boses na narinig ko, pero mali pala ako. Yung nga, no? Tumakbo na kami agad, pero pagdating naman sa entrance ng mga cabin, ito ang Ang kasama niya lang, ano, Oh my God. kasama niya lang asawa niya. Tama. bungad sa amin. Oh my God, ano to? Isang creepy at nakakatakot na hallway. Nakakatakot. Bawal tayo dun sa gitna. Ulitin natin. Barko. I-check na sana namin ang mga cabin nang bigla na lang. Nagsasalita. Akala ko guni-guni ko lang ang boses na narinig ko, pero mali pala ako. Move away. Na kami agad, pero pagdating naman sa entrance ng mga cabin, ito ang bumungad sa amin. Oh my God, ano to? Isang creepy at nakakatakot na hallway. Nakakatakot. Bawal tayo dun sa gitna kasi hindi ko na makita yung mga dinadaanan dun eh. Kung mapapansin nyo, sobrang dilim. Kaya tara, dahan-dahan lang. Andito ang mga kwarto na nakapadlock at bawal buksan, sabi ni Kuya. Guys, Sino yung kuya na sinasabi niya? ito pa yung mga room nila. Ay, yung mga mattress. Sinubukan kong i-check kung bukas yung kaharap nitong kwarto, Try natin pasulong ito. pero pag hawak ko sa pinto, Lock na siya. nakasarado sa loob, kaya dumiretso na kami Galing niya gumawa ng suspense, no? sa kabilang kwarto. Medyo malambot na ang floor area dito, kaya kailangan magdahan-dahan, baka mag-collapse. Kulap. Meron pang tab yung ano nila. Halos kaparehas lang to ng kabilang room, at may mga naiwan pang appliances dito sa loob. Luxury hotel talaga, no? May TV, may aircon, may lampshade, andito lahat. Ito, yung banda dito, kahoy na siya. So dito lang sa unahan, is tiles pa. Pero makikita mo dito, sobrang luma na talaga kasi yung TV nila, meron pang likod. Yan yung kinakatakot ko na umapak dito kasi baka ganun na rin yung top nito, ay yung baba nito. Nag-decide na kaming umakyat dahil hindi kami sigurado sa floor area dito. Oo, baka delikado. Dahil bigla na lang, Kailangan na natin magdahan. nag-crack ang tiles dahil sa lambot at pwede kaming bumulusok pababa. Delikado na talaga. Papunta na kami kung saan may naririnig kami nagsasalita. Habang papalapit kami, unti-unting lumalakas ang boses. Sasalita. At pagdating namin sa taas, itong nakita namin. Mga numero ng masamang elemento at malamang sa malamang, merong gumawa ng ritual dito. At malakas ang kutob namin na ang boses na Galing niya, no? namin dito, Yun, no? hindi boses ng tao. Kaya nagmadali na kami agad libutin to. Nakita namin ang staff office nila at parang minadali ang paglisan dito dahil halos lahat ng gamit at mga dokumento iniwan lang ng mga tao. Chinelas pa, oh. Isa sa bunker nila. Meron din kami nakita dito sa likod na PC na halos kompleto pa ang parte ng CPU. Meron pa ditong susi. Di ko alam kung para saan to, pero yun yung tao maglalagay ng number na yan dito. Dumiretso na kami para tingnan ang mga cabin ng 4th floor. Dito maraming kwarto ang nakasarado. At dito nanggagaling ang boses at kalabog. Kalabog daw, kalabog! Exit plan. Grabe, ganito pala kalaki siya. Kakaiba ang kwarto sa palapag na to. Dahil lahat ng gamit sa loob nasa original na pwesto. Yung bed, hindi pa siya nagalaw masyado. Wala lang siyang bedsheet. Yung ceiling niya, medyo luma na, pero hindi kaya dun sa 3rd floor kanina. Sobra. Baka, hindi madalas puntahan. Sinubukan kong buksan ang maliit na ref dito. Pero pagbukas ko, Walang laman. habang tumataas ang napupuntahan namin dito, Galing mas lalong gumawa dumadami ng ang mga suspense, kwartong no? nakakandado at mas lalong lumalakas ang paramdam dito. Nagsasalita para walang tao. Hindi na namin pinansin, baka guni-guni lang din to. Hindi ako doon sa boses, eh. Lakas ang paramdam dito. Hindi ako convince, eh. Ako para sa akin,
Mamaya mag-opinion na lang ako. Walang tao, guys. Hindi na namin pinansin, baka guni-guni lang din to. Hindi pwedeng guni-guni dahil recorded mo eh. Yung voice eh. I smell something fishy. 'Di ba? Pero lumalala dahil sumusunod kung saan kami patungo. Matakbo. At parang ayaw nila ang presensya namin dito. Papunta dito. Tara na. Dito na kami kinabahan dahil biglang may nagdabog sa isang kwarto dito. Hindi na siya kapanipaniwala for me. Papalapit na lalo ang mga naririnig namin sa floor na to. Hindi tumitigil kaya sinubukan kong tawagin baka tao. Ano kap? Pero wala kaming narinig na sagot. Medyo okay pa rin. Malapit nang dumilim kaya hindi na namin pinasok ang ibang rooms dito. At babalikan na lang namin to para mag-overnight challenge pag 100k na tayo. Kailangan talagang 100k para Pero magaling namin naman. ang floor kung saan nanggaling ang kalabog kanina. Malambot na rin. Oh my god. Ang dilim na rin, guys. So dadaan tayo dun ulit sa likod. Doon yung may tumatakbo. Fire extinguisher. Dito. Nahanap namin ang isa pang kwarto ng mga staff sa floor na to. Bible. Kaso nakapasatay siya. Ano ng mga staff nakikita rin dito. Yung mga lumang TV. Tsaka yung panggamit, panglinis ng rooms. Dito lahat. Pinuntahan din namin ang front part ng barko. Dito makikita ang kinakalawang na hagdan kung saan umaakyat ang mga taong tumalon. At pag-akyat namin dito, ito ang bumungad sa amin. Wow! Ganda, no? Ang ganda ng view. Isang napakagandang tanawin na parang paraisong isla. Makikita mo dito ang white sand beach nila at ang mga karating isla. Pero nakakalungkot at sayang talaga. Ito na ating event hall. Sobrang laki nito. Ang pinakamalaking aircon na lighting dito. Pagdating sa 5th floor, nakita namin ang events hall nila at napakaganda pa rin ang itsura kahit luma na. Sobrang lapad dito. Sayang, no? Ganda nung Grabe, sayang tong hotel na to. Andito din pala ang kitchen nila. Sobrang laki, parang kalahati na ng basketball court. Dito pa yung mga gamit nila. Hindi pa nila tinatanggal, guys. Andito pa ang ibang gamit ng mga kusinero at kusinera na hindi natin alam kung buhay pa. Halatang ang dami talaga nilang niluluto. Sobrang lalaki ng mga loob nila, lalaki. Pag medyo tahimik kami, meron kami naririnig na kaluskos tsaka mga apak. Ito, guys. Ito rin yung mga switch. Kailangan natin bilisan. Ayan guys, tingnan nyo. Yung floor niya. Kaya hindi mo alam yung mga inaapakan dito eh. Wait. May tiles Ano ba yung wood ba? Yung yung floor. Makatakot dito eh. Sobrang bigat ng feeling dito na parang may namatay sa floor na to. Tumakbo na kami agad na parang walang nakita pero may hindi ata natuwa dahil pag-akyat namin, may bigla na lang. Nalaglag yung kita mo. Tara, bilis. Hindi ko alam kung dahil sa kalumaan ng barko o sadyang malakas ang enerhiya ng elemento dito. Kaya lumabas na kami para i-check anong meron sa floor na to. Baka nagkataon lang naman. Kasi most of the ceiling kasi wala na. Wow, grabe, ang ganda. Ito siguro yung entertainment area nila. Pero tinutubuan na ng mga halaman. Feeling ko ito na yung rooftop, guys. Sa part na to, dito natin makikita yung buong resort. Ganda sana, no? Yan yung resort na nagmamay-ari ng ship na to. Bawat cottage nila, yung itsura parang ganito din. Palubog na ang araw kaya nagmadali kami magpalipad ng drone para makakuha sana ng shot. So hindi naman talaga siya barko. 'Di ba? Hindi naman talaga siya barko. Parang pinagmukha lang talaga siyang barko. Para feeling ng mga nandoon, nasa cruise ship sila. No? Hindi naman siya talaga barko. Pero ilang minuto lang, binalot agad kami ng dilim. Yun guys, time check. May drone sila, no? 10 PM na dito. Pero, di ba may drone sila, nagpalipad sila ng drone.
Pero dito sa motor kasi, hindi ka naman makakapagpalipad ng drone dahil wala naman si remote control na dala-dala. Ibig sabihin, may iba silang kasama. Dito na kami kinabahan dahil naalala namin ang sabi ni Kuya na baka hindi kami palabasin pagsapit ng dilim. Binilisan na namin ang lakad sa sobrang takot dahil ang pakiramdam namin na may nakatingin biglang nagparamdam sa amin. Oh. Ay, gago, may dumaan. May dumaan. Kalabugan na! Takbo na. Sunod-sunod na kalabog ang bumungad sa amin. Sobrang dilim na at hindi na namin makita kung saang floor ang labasan dito na para bang nililigaw kami ng kung anong elemento. Look! Please! Chinek namin agad kung totoo ang nakita namin dito. Nako, gumamit na ng Ilang apps. segundo lang, ito ang lumabas. Ayan nga. Ayan nga. Yan nga yun. May mga bagay talaga. Bakit hindi na pinakita? Bakit hindi pinakita? Goes up yung... Nako, pag gumamit... Ito ang lumabas. Ayan nga. Ano yun? Ayan nga. Yan nga yun. Ah, yung parang dot na yun. Parang dot. Man, wala, na-turn off ako. May mga bagay talaga na hindi natin nakikita pero nararamdaman. Tanggapin man natin o hindi, may buhay sa likod ng dilim. This year, I'm trying to reach 100k subscribers. And sana, Ako, opinion ko dito sa, sa channel ni Just Clint. Okay naman, entertaining. Until such time na may mga napapanood ako na feeling ko fini-fake niya na. Kasi yung paranormal na nangyari, yung may boses. Okay na sana yun, isang gawaan lang eh. Yung isang boses lang na marinig mo eh. Pero yung sunod-sunod, men, okay na sana eh. Pero hindi, to be fair naman, maganda naman talaga yung video. 'Di ba? Kasi ako nag-enjoy ako doon na na mapanood talaga eh yung video niya eh. Kasi na din ako, na curious din ako doon sa barko. Pero yung mga paramdam part, medyo nagdududa ako talaga. Ayoko magsinungaling pero nagdududa ako. Pero natatabunan yung pagdududa ko nung ganda nung video. Tsaka madali siyang i-digest nga kung titingnan mo. 13 minutes lang yung niya eh, yung yung timestamp tinan niyo. 13 minutes lang, parang hindi siya sobrang bilis, hindi siya sobrang tagal. Na to the point na maboboring ka. Maalam siyang mag-edit ng video kung ano yung mga importanteng part lang at naiintindihan natin yung Pero yung pagpaparamdam, di sa akin okay na, panalo na eh. Kahit wala magparamdam panalo na eh. Di ba? Pero yung malay mo totoo din naman yung paramdam pero sa akin may something na hindi ako naniniwala eh. Na ganun ka dalas magparamdam dun sa yung nagsasalita, okay eh, once mong gawin yun yung nagsasalita, pero yung dinalwa niya pa or 3 times pa yata nagsalita, di ba? Sa akin hindi na panipaniwala yun. Pero kung totoo man yun, wala naman ako magagawa. Siguro dahil madalas ako makapanood ng fake ghost hunter, kaya kahit pa paano meron na akong phobia. Phobia ba? O meron na akong pagdududa sa ganyan. Di ba? Parang dala na ako eh. Pero anyway, sa inyo, kung nag-enjoy kayo, wala. Ito, dito ko pwedeng palusutin yung at least nag-enjoy kami. Kasi naman, may quality naman talaga yung vlog. Whether may fake siyang ginawa doon o wala, may quality yung vlog. Kasi urban exploration siya eh. Di ba? Katulad nito, may isa pa siyang video na yung may mga eroplano, then yung Haunted Billionaire Mansion, na maku-curious ka talaga na panoorin yung videos niya. Maganda.
Maganda yung content niya. Wag lang sanang wag lang sanang yung kaya lang ang problema nito, sir, pagka na-found out na fake yung ginagawa mo niya, giba yung career mo dito. Yan kasi dapat ang wag yung gagawin, yung lokohin yung viewers. 'Di ba? Once na nadala yung viewers sa'yo, yari ka na. 'Di ba? Di bali na maging boring yung video mo. Actually, hindi naman siya boring talaga eh. Kasi yung pag binubuksan mo yung mga pinto, para kasi kaming nasa time machine. Di ba? Pag pinapanood namin, ganyan pala yung itsura niya dati. Ano pala siya? Maganda pala yung lugar noon. Wala naman na kami pakialam doon sa mga multo-multo eh. Nakakalimutan na nga namin yung paranormal side nung video mo. Kasi nga, amazed kami doon sa lugar. Then, hindi, mapapalusot ko yung may boses na nagsasalita. Pero yung kalabugan part, men. Major turn up sa akin. Then yung naglabas ka pa ng application sa cellphone tungkol sa multo, yung ghost detector. 'Di ba? Parang yung paghanga ko ganoon, parang medyo lumibel ng konti. Medyo bumaba, no? Anyway, at least kahit pa paano, 4 out of 5 stars pa naman, di ba? Or, let's say, 8 out of 10 yung rating mo sa akin. Maganda. Worth it pa naman panoorin. So, yun lang. Maraming salamat po. Bye-bye. Gumising ka, ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan, katotohanan ng ating